Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa pagpapatuloy ng tiktik, Mga ganyang kataba yung hiwa. Tapos, sa dulo, may parang pagkakabiing. Hindi ko alam kung ipin ba yun o yung kuko. nandyan lang sila. Ang hinala ko po is, hindi siguro po normal na aso yun kasi po nag-iiba-iba ng ano. Malapit lang, nagmamasid. Kuya, kung malaking asong ganyan na nakikita na, posible. May aswang, pero ramdam ko meron. Naghihintay ng pagkakataon. Dingdong Dantes, nag-aral makipag-eskremahan sa mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Ituturo sa atin kasama ni Lovie Po. Live, exclusive, hindi ordinaryong special effects ng Tik-Tik, The Aswang Chronicles. May pagmamalaki sa buong mundo. Nangangasim na sikmura? If symptoms persist, lumunok ng goldfish. Sa pagkain ko po ng isda, doon po ako gumaling. Ang hindi ordinaryong therapy ni Mariang Goldfish, effective o mapanganib? Ano ba ang halaga ng kagandahan? Ang magandang buhok, pwede ng pagkakitaan. Minsan yung iba naman, kaya nagbebenta, pambili ng gatas ng anak. Wanted, virgin na buhok, hot na hot. At pinagselosan ba ng isang Amerikana ang kagandahan ni dating binibining Pilipinas Universe, Dindy Gallardo, para alipustahin siya nito? Pinato ng telepono, pinastos at sinigawan, at pinahira ng dumi ng tao ang mesa. Ito ang kasong isinampa ng Pinay Beauty Queen actress laban sa girlfriend ng kanyang boss na siyang lumikha ng Dark Knight comic books. Ang buong detalye sa Hot TV. Hello, I'm Kiefer Ravenna of the Ateneo Blue Eagles. And kami guys, pasok kayo. Welcome to my humble home. At hot na hot, Ateneo Blue Eagles star player Kiefer Ravenna. Ilalantad ang sikreto sa kanilang hindi ordinaryong pagkakapanalo noong Huwebes. Si Kiefer Ravenna, hot Atenista, live sa Hot TV. Sa BGC, may hindi ordinaryong gimikan. Para kang nasa Russia sa lamig, kailangan mong magsuot ng makapal na jacket. Lamesa, upuan, yung bar mismo yelo, lahat yelo. At ang baso, yelo. Cheers! Welcome to Retiro Residence, Mission Mercado. At pasukin ang pinakamahal na hotel suite sa Pilipinas. Mag-check-in sa halagang 300,000 pesos a night. So you can just imagine kung gaano siya komportable pag matutulog na ang ating Hindi ka magsabukan? Of course, yes. Thank you! At tutukan si Little Miss Philippines 2012, Riza May Dizon. Live! May bagong hindi ordinaryong talent na ipapamalas. Mga sabi ka! Cha-cha! Cha-cha! Muling ipapauso ang Cha-Cha. Ito ang hitik sa mga hindi ordinaryong chismis. Ang bagong paborito ng mga Pilipino all over the world. Live from the GMA Network Studios, Manila. Magbabalik ang Hot TV. Magandang hapon mga kapuso! Ito ang Hot TV! Hello, Kuya Dave! Hello, Reds! Hello, Mon! Hello, and please welcome back si Jenny Lopez! Hi, Jen! Finally, galing na rin ako. Weeks kang nawala. Galing na rin ako. Na-miss ka namin, Jen. Miss namin kayo. Miss ka namin. Pero sa lahat naman nagkasakit, kung ganyan ang itsura pagbalik, ay Mas nako. gumanda pa. Mas gumanda pa. Oo nga, gumanda pa lalo. Blooming. Pero Jen, you're feeling better na. Yeah. We're happy naman. Samantala ito pa
mga kapuso, speaking of feeling better, ay na-aksidente po ang Star Talk host na si Alisa Alano bandang 2:30 ng madaling araw sa Marcos Highway. Habang minamaneho ang kanyang sasakyan, this is breaking news, sinugod agad ang comedian sa ospital para tanggalin ang piraso ng bakal na natusok sa kanyang tagiliran. Ang buong detalye at update sa lagay ni Alisa Alano matapos ang malagim na aksidente na ito, tutukan sa Hot TV mamaya. And Alisa, our prayers are with you. Yes. Yes. Meron pang hindi ordinaryong balita. Matapos kasi yung mga sunod-sunod na balita na kidnapping ng mga baby sa mga hospital. So may isang hospital na nag-imbento ng high-tech na device para maging solusyon nga dyan sa mga kidnapan na yan. Yun. So, ang anti-baby kidnapping device na yan, malalaman natin maya. Importante yan. Yan. So mga kaibigan, masaya tayong lahat, lalo ng audience natin dito. Kompleto kaming apat. At syempre, napakarami rin po nating live guest ngayong hapon na to. Sisimulan po natin yan sa kahindik-hindik na kwento natin dahil mismo po ang staff natin, if I'm not mistaken, yung cameraman mismo natin na nagpunta doon sa lugar na yon ang naka-experience ng presensya ng isang aswang. Yan po ay nangyari sa Bulacan, Bulacan. Baka ako na naman yan! Hindi ka! Sobrang ganda mo ng mga aswang. Alam mo, huwag ka masyadong ninervisin, Rex. Kasi dito nalaman natin na pag-aralan natin na kung totoo man, hindi ko sinasabing totoo, pero kung sakaling totoo man ang aswang, meron naman daw pangontra sa mga aswang. At Bawang? Hindi naman, hindi lang wawang. Pero ninervis ako sa'yo. Sorry. Gusto niyo malaman, di ba? Okay, panoorin niyo to. Nung makita ko nga yung baboy, tagtad ng kagat. Yung isa pa nga, sa sobrang kagat siguro, labas na yung bituka. Tapos ang sugat niya gaganon, malalaki. Parang kala mo hiwa. Yung baboy, nung nakita namin, marami nga siyang sugat, pero hindi ganun karami yung dugo niya. Basta yan, bagong pilapil yan. Makakita ko may mga bakas ng aso, pero malalaki ganun. Pero hindi ko nakita ang aso ko. Ito ang mga imaheng gumulat sa tahimik na bayan ng Balubad, Bulacan, Bulacan nitong nakaraang linggo. Ang suspect, aswang. Ang mga sumusunod na pangyayari ay naganap sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw noong ika-10 at ika-11 ng Oktubre taong 2012. Isang kaso ng pag-atake sa mga alagang hayop ang aming nahanap. Nung tinignan namin, marami na siyang mga sugat na parang butas-butas, tapos may hiwa yung tama nung baboy. Yung baboy, nung nakita namin, marami nga siyang sugat, pero hindi ganun karami yung dugo niya. Ang itsura daw po ng hayop ay sa likod may tama. Nung tiningnan daw po niya, yung lalim ng kagat nung hayop sa likod, medyo may kalaliman daw po yung kagat. Kaya lang po, isang malaking katanungan, anong klaseng hayop? Yung nakita namin una, pusa. Pero yung pusa na yun nga sabi ng asawa ko talaga nakakita na. Nagtataka siya bakit nga napakalaki ng pusa. Napalaga ko may naririnig doon na tiktik. Minsan nga, naririnig ko parang andyan lang sa, may mangga doon sa amin malapit sa bubungan namin, parang andun lang yung boses. Kasi doon nakakulong yung 24 piraso kong bibi sa plaisdaan. Nung umaga gumising ako, nakita ko puro patay. Tapos makalipas ang isang linggo, doon ko na ikinulong sa tabing bahay ko na yun. Yung bahay ko na yun. Nilagyan ko ng lambat na mataas. Tapos 12 piraso natira, kinuha na naman lahat. Ito yung mga sumunod na linggo uli. Sabi nila baka daw aswang, ganun rin. Hindi ko naman ni-expect na aswang o ano, hindi pa ako nakakakita ng aswang.
Kasama ang mga paranormal investigators na sila Ana de la Cruz at Alex Angeles, sinadya namin ang mismong lugar kung saan umano nagkakalat ng lagim ang nilalang na ito. Sa security setup nila rito, bukas sila 24/7. Okay, in spite of the fact na maraming alaga, maraming inaalagaan ditong hayop, ganyan. Parang they're so loose with the security setup. Pero kuya, kung malaking asong ganyan na nakikita na, posible. Posible. May aswang. Pero ramdam ko, meron. Huwag naman sana yung katulad ng anak ko alang ng St. Bernard na may nawawala bang party doon sa baboy. Dugo lang. Dugo lang ang nawawala. Ano to? Aswang o naging vampira? Kuya, kasi yung sa asong Alam ko. Tapos yung tik-tik, mas gusto dugo. Ako, medyo lumalabas sa skeptical ko na konti eh. Okay? Sensya na ha. Checkin natin ang pagiging skeptical ko. Pero, anuhin natin. Mag-aralan pa natin. Sige! Sa simula, tila di tugma ang unang kutob nila Ana at Alex. At sa gitna ng aming pangangahas, ilang mga di inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi siya naninirahan sa barangay na to. Dayo lang. Dayo siya sa barangay na to. Or, Nadaan. or dumadaan siya Nadaan. sa barangay na to. Oo. Sapagkat walang entity ganon nagagawa ng kalokohan sa kanyang sariling lugar. Pinalalakas lang niya yung loob niya, pero kasi nga, trabaho lang. Alam kong kabado na. Kabado na. Yung balag ko. Kilabutan. Patay po. Malakas kasi kuya ang pakiramdam mo eh. Na baka mamaya pag pumunta siya ron, siya ang biglang anuhin. Kaya ayokong pumunta kuya. Yan ang inaano ko. Walang narandaman to. Kaya ayokong pumunta. Huwag ka nang lumapit ha. Dito na aalis na kami. Andito na. Ayan na. Dito siya. O ayan na o. O. Tara na. Pwedeng umalis na tayo. During that time na yung na-experience ko ngayon, parang mas lalo kong naramdaman na okay, hindi dapat gawing biro yung mga ganitong bagay.